Papunta po kami sa Puerto Galera para mag-beach escapade. It will be my first time to visit Puerto Galera. Alam niyo maganda dito. Kasi ito palang Puerto Galera is a UNESCO Biosphere Reserve. Protected siya, so makikita mo ang linis. And perfect daw po ditong mag-snorkeling, mag-scuba diving. In fairness ha, ang sarap talaga ng salt water, ang sarap mag-swimming, nakaka-rejuvenate. Manglilibre yung taga Dubai. Yung buong tindahan, kasi manglilibre mo. Etong nasa likod natin or nasa harap ni Miss Erin is the Puerto Galera mansion of the billionaire Willie Revillame. Must do when you're in Puerto Galera. Mag-snorkeling ka dito sa Coral Garden, visit Mini Boracay. Look at this, it's low tide. Ayan, makikita mo yung mga corals. Iba't ibang kulay ng corals. Ang ganda. Honestly, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaganda na maglalakad ka lang and ayan na yung mga corals sa paligid mo. Scrub namin si Miss Mary. Ayun. Ara! Ganito pala ang gotong Batangas. Nakalimutan ko na kasi yung lasa. Parang 2 years ago na yun. Oo. We're having lunch dito sa Algoto King in Batangas City. Kasi po madadaanan ito papunta sa port or sa pier. Di ba? Ano ba? Pareho lang yun, no? Port and pier. Ano bang difference? Kasama natin dito ang mga matatalino kong kaibigan. Ano ba ang port at ano ang pier? Ano, Dayan? Anyway, marami tayo mga viewers na mga experts. So, ilagay nyo sa comment section. Papunta po kami sa Puerto Galera para mag-beach escapade. It will be my first time to visit Puerto Galera. Wow! Ayan ba yung lomi? Bulalo. Bulalo! Oy, grabe, ang laki ng lalagyan ng bulalo. Tikman ko yung sabaw ng bulalo. Sabaw lang ako. Yung bulalo is parang timplado na. You don't need to add more condiments. Pasensya na po, hindi nag-breakfast yung mga kasama ko, mga gutom na gutom. Ang lambot ng bulalo, dear. Tikman mo na yung fried chicken. Kaya nga, kalahati lang ako. Fried chicken. Masarap na yung bulalo. May style. Yung bulalo, bet ko. And the bulalo is only 800 pesos. Ha? Ay, chicharong bulaklak. Tingnan mo yung chicharong bulaklak nila. Ay, may chicharong bulaklak ang lomi. Yung lomi po dito, kasi normally, sa iba, bibigyan kanila ng sibuyas, bibigyan kanila ng condiments,
And then titimplahan mo. Dito wala pong binigay na pangtimpla. So tikman natin. Malasa na yung lomi dito. Parang templado na. Oh my gosh. Dear, may chicharong bulaklak na siya sa ibabaw. Okay. And Try natin. ang sarap nung chicharong bulaklak nila. Very tasty yung chicharong bulaklak. So nagko-complement talaga dun sa lomi. Make sure ang orderin mo yung ganitong overload. May chicharong bulaklak sa ibabaw. Of course, if you want it tastier, pwede mo pan lagyan ng soy sauce. Lagyan kong konting toyo. It's very clean tasting. Especially with the chicharong Yung bulaklak. chicharong bulaklak malinis yung lahat. Ang sarap ng chicharong bulaklak. Ito ang in-order ni Nanay Rose. Sabi niya, ang sarap daw ng sweet and sour lapu-lapu. Masarap nga. Alam mo yung gusto ko dito, hindi sila overly sweet magtimpla. And ang fresh ng lapu-lapu. So dito daw po niluluto yung kanilang goto, yung kanilang bulalo. And since bukas ang Algoto King 24 hours, walang tigil daw po ang pagluluto dito. Dear, walang tigil ang pagluluto, ano? And kaya pala masarap yung kanilang sabaw dahil nakita yung kahoy ang ginagamit. Ano ito, dear? Sabaw po ito ng bulalo. Ay, wow! Oh my God. Ito yung sabaw ng bulalo. So, ano ito? Nagdadagdag na lang na nagdadagdag ng, Yes po, ng sabaw po. ng sabaw. Oh, wow, dear! Tignan mo tong sabaw ng goto. Yung mukhang talagang, kaya pala natutunaw yung karne sa lambot. Alam mo, kaya ko inaamoy, kasi through smelling, mananamnam mo yung kanyang flavors. And walang off smell. To think, ano bang mga laman ng goto? Ano po, balat, mismong karne ng baka, at saka po taba. Mga lamang loob, wala. Wala po. Okay, so balat, laman, and taba. Kaya makikita mo, mamantika yung ibabaw. Pero kapag hinalo mo, nagdi-distribute siya. Ang lambot ng laman yan yung kinain natin kanina. Dito pala yun, nakakatuwa dito sa labas na to. Okay, so makikita mo yung labas, na alam mo talagang slow cooked. Thank you very much, dear. Ano ang pangalan mo? Ana po. Si Miss Ana. Siya ang ikaw ang in charge dito. Yes po. Okay, thank you, dear. Thank you, Ma'am Ana. O, di ba nakakatuwa? O, ayan. So, napadaan lang dito kasi nabibighani ako sa mga ganyang klaseng lutuan. And now, let's go to the port. Punta na tayo doon. Sumakay na tayo ng ferry papuntang Puerto Galera. Hello! When in Batangas, hindi natin pwedeng ma-miss bumili ng bonete. Ang daming stops, no? Pupunta ng Puerto Galera, pero napakadaming stops. Ay, ito, dapat ang bonete, kinakain mo. Pagkaabot na pagkaabot sa'yo. Thank you, bye! Ayan, halika na! Nandito na tayo sa port. So, para makapunta sa Puerto Galera. Yan ho ba yung Puerto Galera? Yan hindi ho natatanaw galing dito. Ilang minuto ho yun? 35 minutes. So, nag-book si Miss Dayan ng private na ferry.
And sasakay na tayo. Ay, ang linaw ng tubig! Ang linis ho ng tubig maski dito. Lalo po sa Puerto. Talaga ho. Tingin doon. Clear na clear po. Sige ho, salamat ho. Hello! Ayan, so see you in Puerto Galera. Ayan, we are here. Ano, Ange, nasuka ka ba? Oy, ang linis ng tubig. So, after 30 minutes ng boat ride, nandito na kami sa Fridays Resort, Puerto Galera. Oy, Ange, eto na ay si Kasosyalan. May mga welcome drinks, Ange. Gusto natin niya. Papasosyal kami ni Ange today. Hoy, hindi ka pa daw nagbabayad dun sa ferry, Renz! Hindi pa daw bayad. Kasi mabait yung mga tao, yung parang may sense of community pa sila na kahit hindi ka muna magbayad. But, alam mo naman, ang nangyayari pag masyadong mabait, nasasamantala. So, baka samantalahin mo. So, magbayad ka, dear. Kakahiya. Ayan, so this is the sea view room. Aba, maganda rooms. In fairness, it has a huge bed. Meron silang sofa bed. This is convertible into, pwede maging kama. So dun sa ibang rooms, i-convert nila ito into a bed. And may study area, perfect for Larry. I'll show you. Oh, wow! An espresso machine. I love it. Alam mo ba, nagdala pa ako ng... Anyway, papakita ko sa inyo yon. Dala-dala ko po iyon. It's a portable Nespresso machine. Kasi meron akong trauma, na-anxiety ako. Pagka walang espresso sa umagang arte ko, ano, pakisamahal. I'll show you the bathroom. Wow! There's a bathtub. There's a nice shower. The toilet is here and just look at this, oh. May magandang walk-in closet. It's very well appointed. And pag tinignan mo yung kanilang yung details, very nice. Alam niyo maganda dito. Maganda dito. And so far, yung service naman is very welcoming. It's nice, oh, tignan niyo yung ceiling nila. Oh, ang ganda. Very spacious and you get this view. Room rate, for me, 10/10. Kasi maano siya, spacious, comfortable, malinis, walang masyadong amoy, maano siya, presko. Tapos maganda yung ano niya, yung vibes ng room. Then wala namang mga insects inside ng room. Yun lang. Thank you. Good morning! So after our delicious breakfast, nag-swimming kami dun sa kanilang beach.
In fairness ha, ang sarap talaga ng salt water. Ang sarap mag-swimming, nakaka-rejuvenate. And our activity for today, mag-a-island hopping kami. First time ko dito sa Puerto Galera. Actually, halos lahat kami first time. So halika, let's experience ang kanilang mga islands. Ito yung sasakyan naming bangka. Halika po. So our first stop, nandito tayo sa Long Beach. So maganda beach, o tignan nyo. Maganda, pino ang buhangin. And ito hindi naman considered as kalat. Kasi makikita mo mga dahon-dahon lang ito. Para kang nasa Virgin na island. It's beautiful. Diba? Beautiful. I love it. Meanwhile, mag-e-enjoy kami mag-swimming dito sa Long Beach. Manlilibre yung taga Dubai. Mamili ka daw. Yung buong tindahan. Kasi manlilibre mo. Eh, magpapabili kasi siya ng ano. Magkano po ang turon? 40. Ay, pag turon, hindi ako nakikihati. Pero sige. Nandito tayo ngayon sa Haligi Beach. Ba't ho tinawag na Haligi ito? Madami pong haligi ng bahay. Haligi po ng ano? Ang tahanan. Yung sa bahay po, madami pong mga bahay. Haligi ng tahanan. Kagaya ni Miss Ellie, mukha siyang aligid. Haligi ba ng tahanan si Miss Erin? O siya yung nagwawasak ng tahanan? Ayoko. Miss Erin, magkano yung halo-halo? 100 with lecture plan. Wow! Without 80. Actually, yung turon and banana Q, masarap. This is good. Because the saba bananas are perfectly ripe. Ang sarap. Oy, wag kang magkalat. Wag kang magkalat. Doon ka, wag kang magkalat. Doon ka. Sino nagkakalat? Wag kang magkalat. Doon ka. Doon ka. Nagkakalat ka eh. LJ! Nagkakalat. Kakain ako halo-halo. Doon, wag ka magkalat. Sumakay ka na sa bangka, wag ka magkalat. Tayo ng environmental ano nila, department. Hindi, tanongin, ate. Sino pong mas maganda sa kanilang dalawa? 1, 2, 3. Sino nga mas maganda? Ikaw ha, siya nang libre eh. Si Madam ang pinili mo. Baliktad. Siya yung nang ano. So far, nagugustuhan ko dito sa Puerto Galera kasi yung island hopping, konting hop lang ang kailangan mo. Hindi ka mahihilo. 'Di ba? Kasi magkakalapit and magaganda yung beaches na pinupuntahan natin. Hi! Ayan, so magre-relax muna kami dito sa Haligi Beach. Meron ditong sea urchin na buhay pa. Ay! Gumagalaw pa! Mag 100 pesos ang isa. Okay, so pwede mo nang kainin lahat. Ang sarap. Lasang dagat, which is para kang kumakain ng oyster na fresh and manamis siya.
Ayan oh, pag sa Japanese restaurant yan, mahal na yan. Gusto mo? So ayan, pupunta na tayo sa next destination natin kung sa island man or kung magla-lunch na tayo. Okay? Ito namang third stop natin, nandito tayo sa Heart Island. Kasi raw, pag nasa malayo, makikita mo dito sa rock formation na may parang korting heart na nakaukit. And isa pang ano dito is ayun no, yung kulay dilaw na yon. Ewan ko kung ano yon. Yun daw po ay parang yung umiilaw sa gitna ng dagat. I-search na lang natin, ipa-flash natin. So, nung nagbagyuhan daw po, inanod yan papunta dito sa shore. And isa na siya sa mga attractions dito sa Heart Island. Ganda niya, oh. Di ba ngayon ako nakakita ng napakagandang... Ayan, yun na lang. Oh. So for lunch, nandito na kami sa White Beach. Naghanap lang kami ng mabilis na makakainan bago namin ipagpatuloy yung ating island hopping. So first time namin makarating dito sa White Beach, it's very lively. Okay, hindi kasi sabay-sabay dumarating ang mga orders, kaya putol-putol din ang ating video. So, ang nagustuhan namin dito yung kanilang mga lechon kawali, yung mga crispy. So, this one is the crispy binagoongan. Pag tinignan mo yung ratio ng taba nung liempo, ito I'll show you. Hindi siya masyadong mataba and maganda yung pagkakaprito. So, ang orderin nyo dito yung kanilang lechon kawali and itong ganitong crispy binagoongan. Crispy kare-kare. Dito to sa Ugat restaurant just by the beach front. Sarap. Sarap to. Para siya binagoongan / Bicol Express. I love it. My favorite pansit. Tikman natin. Okay naman siya. Gusto ko yung medyo al dente pa yung noodles. May bite. Ano, ito favorite ko, chicken skin. Cheers. Cheers, friend. Ayan, magustuhan ni Erica yan. Magustuhan niya. Oh my God. Oh my God. Ito may crispy palabok. Wow. In fairness ha, walang food color, no? Walang food color. Natural. Katulad ng beauty ng mga kasama ko, natural. Walang pinagawa. Walang pinagawa. Kahit may kailangang gawin. Charot. Matitikman lang po natin to tapos iti-take out na lang natin kasi busog na po kami. Okay naman, natural ang lasa. Ang comment lang talaga natin medyo hindi sabay-sabay yung pagkain, which is understandable naman kasi ang dami nating order. But anyway, we'll enjoy our lunch. Anong pinamili mo? I bought
a white dress. Diba? For dinner date. Hindi sa'yo. Sa'yo din yan. Hindi sa'yo. Sino daw mas mabait sa inyong dalawa? Siya. Kasi he gave me this. Mabait kaming dalawa ngayon. Gentleman. Tapos pinamimigay. Okay, walang maganda, walang winner. Siya yung maganda. And wala nang taong napakaganda pa bukod kay Aries. Otherworldly. Ayan, natapos na ang ating island hopping adventure. Ang saya-saya and ang binayaran po namin dito sa private na bangka. Lahat na po kami ha. We are 13 plus 2 dogs, 5,500 pesos. Siyempre magbigay ka ng tip dahil maganda ang kanilang serbisyo. May babagang water and they are very flexible ha. Kung saan mo gustong dumiretso, kung saan mo gustong magtagal. Kailangan lang namin bumalik ngayon kasi hindi pa kumakain si Bambi tsaka si Kiara. So dito na kami magsuswimming sa beach ng Fridays. So ang ganda, masaya. And nakakatuwa talaga yung mga beaches dito sa Puerto Galera kasi malinis, maganda yung tubig, hindi makate, and white sand, and the locals are very gracious. So baka bukas gawin ulit namin. We are lounging by the beach. Although low tide na ngayon, so makikita nyo medyo tuyot. Para pala ditong Boracay, ang high tide is in the morning. So yun yung perfect time to swim. Alam nyo, napansin namin, ang linis dito. And syempre may music dito sa restaurant. Pero doon sa bandang rooms, maririnig mo yung sound of nature. And you will see bees, merong maliliit na crabs na naglalakad dyan sa buhangin. So maganda, malinis. Kasi ito palang Puerto Galera is a UNESCO Biosphere Reserve. So i-google nyo na lang if you want to know the details about that. Pero protected siya, so makikita mo ang linis. And perfect daw po ditong mag-snorkeling, mag-scuba diving. Tignan natin kung magagawa natin yan bukas. Pero ngayon, ito, maski si Bambi and si Kiara, nagre-relax lang by the beach. Maganda buhangin. Oh, I'll show you. Siyempre, di ba, kumpara sa Boracay, the best pa rin ang buhangin ng Boracay. Pero ito, nagbiyahe ka ng 1 oras from Binyan to Batangas City and then 30 minutes na ferry ride, nandirito ka na. Diba? Ang ganda. Very relaxing. Look at this, it's low tide and naglalakad-lakad kami dito. Siguro kapag high tide sa umaga, mga nasa 5 or 6 feet ang lalim dito. Pero ngayon, hindi mo na kailangan mag-snorkeling kasi ayan, makikita mo yung mga corals. You just have to be careful kasi matalas yung iba and baka masira sila. So huwag kang lalapit just for your eyes. Yung mga yan, makikita mo, may sea urchin. There's even a starfish na kulay blue and iba't ibang kulay ng corals. Ang ganda. Honestly, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaganda na maglalakad ka lang and ayan na yung mga corals sa paligid mo.
And the best thing about the beach here, hindi masakit sa paa, hindi matalas. Kasi ang lalakaran mo is still yung pino na buhangin at saka mga seaweeds dito sa bandang to. Ayan o, I will show you how beautiful. Hello! This is our second dinner na. Yung dinner kasi natin kagabi, hindi natin na-shoot. Kasi pagod na pagod tayo. Diba? Nasaan ang mic mo? Ewan ko, paano ba to? Hinahawakan Ano ba to? Hinahawakan ba yan? Oo. Dapat masanay ka na kasi, di ba yung gusto mong lagpasan yung narating ni Miss Erin sa kanyang social media era. Ayoko, yung privacy ko, na na-cherish ko pa hanggang ngayon. So you value your privacy. Of course. May privacy din naman kaming mga nasa Oh, okay. social media. What are you Good saying? for you. Anyway, we ordered, kasi kagabi yung mga in-order namin na nagustuhan namin, in-order po ulit namin ngayon for dinner and we're going to show you that. Magsalita ka. Ganun pag nag-vlog nagsasalita. Nagsasalita. Pag nagvavlog, nagsasalita. Hindi yung nakatitig ka lang. Sorry, I'm frozen. Ano ba to? Ciao. Hello, I'm LJ. Mm. I'm Arvis' friend since high school. So, anong trabaho mo sa Dubai? A lot. Tapos si RV dati nung high school. Ano nga? They want to know about you. Anong trabaho mo sa Dubai? Anong nature of I work in mo? insurance, in health insurance, pero I don't wanna talk about it. Kasi nasa bakasyon ako, gusto ko yung hindi ko na iniisip muna yung Oh, what's your trabaho ko. favorite destination? Philippines. Second to the Philippines, Thailand. Thailand. Oo. Bakit Thailand? Kasi iba yung culture ng Thailand. As in Mm. talagang maintain na maintain nila. Tapos yung food, tapos yung people din. Oo Diba? nga, no? Kasi parang it's very relatable. Pag nasa Sa atin. Thailand ka, Oo. yung as Filipinos, you feel at home Oo, also. ganun din. Ano masasabi mo dun sa sinasabi nilang kailangan mag-invest ka sa traveling? Naniniwala ka ba doon? Oo, kasi yung malalaman mo yung ma-enlighten yung mind mo, Mm. 'di ba? About different parts of the world, yung earth, gano'n. Ano naman ang Parang alien lang, ano gano'n. naman ang naitulong ng traveling sa buhay mo? Yung mas maging open-minded ka. Like what? Give us an example. Ang hirap naman ito, Wala nang specifics pagdating sa gano'n. Basta ma-open ka lang sa yung culture ng mga tao, Mm. 'di ba? Yung hindi ka secluded sa bubble mo dito sa kung saan ka man nagsimula. Wow, that's very nice. And what is the most interesting culture that you've encountered sa mga travels mo aside from Thailand? Culture. Wala na, nabash ka na. Favorites mo na lang. Anong favorite food mo? I'm sure curious yung mga curious ang netizen. Favorite food ko? Oo, kasi malay mo, 'di ba, pag sumikat ka, yan padadalhan ka niyan, 'di ba? Yung favorite ko, lutong bahay. Anong lutong bahay nga? Turbong manok. Oy, may Yun yung recipe favorite video tayo niya. Hindi, nagluluto din kasi ako noon. Oo, may recipe video tayo niya. Nakailang turbo broiler na ako na na binili, tapos tinatapon ko na lang. Oh, wow. Sana Hindi, kasi- all. Kinakalawang yung mga bagong turbo broiler ngayon. Hindi ka tulad dati. Ngayon ko lang narinig yun. Baka naman pagkahugas mo, hindi mo tinutuyo. Siguro, hindi ako marunong. Mahirap ba ang buhay sa Dubai? Sakto lang. Convenient yung buhay doon. Mayaman sa Dubai. Mayaman ka sa Dubai. Hindi. Ano ba ako? Lower middle class. Pero nagpapadala ka. Oo, kailangan pa rin padala para sa sa family mo dito. Oo. Kasi 'di ba, kahit naman kailangan mo pa rin tumulong. Ano masasabi mo sa kultura nating mga Pilipino na kailangan ka magpadala?
parang ano na siya, ingrained na siya, di ba? Mm. Na you have to help. Mm. Kahit hindi nila kailangan minsan. At, Magbibigay ka pa rin, di ba? kasi nga cultural siya Oo. 'di ba? So, hindi mo basta-basta pwedeng baguhin 'yon. Oo nga, no? Parang help mo as, halimbawa gusto mo sila, yung, ay, kain kayo dito, ganyan. O, padala ka Oo. dyan, gano'n. Kasi just to give you a background, sila Miss LJ po ay mayaman sila. Hindi mo ito. Opo. So, katulad, ang family niya, hindi nila kailangan ng Hoy! padala galing sa kanya. 'Di ba? So, parang, so kumbaga, yung pinapadala mo is for ano na lang yon, for travels ni Tita Au, ni Tita Fau pala. 'Di ba? Hindi din. Ganon. Hindi, tumutulong lang ako minsan, gano'n. Oo. Kapag kailangan. At saka sa mga tita ko, di ba pinalahan ko ng mga tita ko, na, yes. ikaw din naman, di ba, meron ka mga tita na mga, Hindi, kasi hindi naman necessarily na ang pinapadalahan mo ay yung nangangailangan. Yung padala could be an act of, alam mo yon, kasi gratitude. di ba pinalaki ka nila, gano'n. Yung, tapos Mm. ma-appreciate mo talaga yung love nila sa'yo. Oo. So, sa So, tingin mo, pinalaki ka nila ng maayos? Oo. Ako na lang yung hindi nag-aayos masyado. Choice ko naman minsan yun eh. So ayan, marami pang sa susunod na yung sunod na pagpapakilala sa'yo. 'Di ba? Anong message mo? May mga fans ka na naghahanap sa'yo. Talaga? Oo, 'di ba? May mga fans siyang naghahanap sa kanya. O, salamat sa inyo kasi hindi naman, Yung may nagpa-picture daw sa kanya sa Dubai. May nagpa-picture sa'yo sa Dubai. oo, sa street. Tapos, galing ako na sa bar. How did you Tapos haggard ako feel? na. Anong Tapos pakiramdam nag-comment ng... dun sa'yo, uy, nakita ko si Miss H. Iyak-iyak. Oh, pero sabi niya, ang ganda niya. Pero okay lang, ganyan. Kahit hindi naman talaga. How did you feel na may nagpa-picture sa'yo? Nahihiya Na ako, sikat hindi ko kaya ka? Hindi ko kaya yung gano'n. Bakit? Nagkaka-anxiety ako. Nagkaka-anxiety ka? Kapag hindi naman, yung parang hindi lang siya normal para sa akin. Well, it's a process. Oo. So, baka malay mo, after few months, sa susunod na camera exposure mo, normal na yun para sa'yo. Tulad ni Miss Erin, nung nakaya niya. Oo, yes, si Miss Kung kaya nga Erin. nila, kaya nyo din. Oo. So, yun na lang yung anting motto. Oo, totoo Can do it, yun. Diba? So, Kasi masaya din talaga siya. Gawa ng, it's the connection dun sa mga tao na, Relatability. Yes. with the people. magkasama kayo ni Miss Erin Saan? sa school before. Tayong Silang, tatlo. no, yes, tayong tatlo. Pero silang dalawa ni Miss Erin ay regular po sa mga dance contests and mga extracurricular activities in school. Masaya ako para sa kanya na ganun. Sana lalo siyang, tumagumpay, lalo mag-bloom ang kanyang career. Sana makadiscover sa kanya kasi ang daming talent ni Miss Erin. Pero sa tingin mo, ano mga talents ni Miss Erin? Dancing. Alam mo, teka acting. muna ha. Yung talent na gusto ko matututan mo, ilapit mo yung mic. Okay, anong mga Stress ako. talents ni Miss Erin? Yung mga talents ni Miss Erin, acting, dancing, theater, nursing. Matalino si Miss Oo, Erin. madaming alam si Miss Erin. Si Miss Erin was a 100% scholar. Oo, sa 'Di school ba? namin From dati. elementary up to high Bakita school, scholar siya. academic siya nga yung, scholar. yung hindi pwedeng ma-office, gano'n. Siya hindi pwedeng mapagalitan. Kailangan siya may maintain na grade para tuloy-tuloy ang kanyang pag-asenso sa buhay. Which is ngayon naman hina-harvest niya lahat yung mga Mm-mm. itinanim niya. Sa kasalukuyan po kasi natutulog si Miss Erin. So ang magkakaibigan, 'di ba, pag tulog yung isa, siya ang Siya yung pinag-uusapan. pinag-uusapan. Pero magaganda naman pinag-uusapan namin tungkol sa kanya. Yes. Pero 'di ba, Oo. isa pang ito na siguro yung huling pabaon. Ang kaibigan talaga nagtutulungan. 'Di ba si Miss Erin ang isa sa mga tumulong sa'yo Oo. para makarating ka sa Dubai? Oo, kinuha niya kami, ako at saka yung isa naming friend. Ikwento mo nga Si yan. Miss Pamela. Oo. Kinuha niya kami doon. Tapos, actually, madami siyang tinulungan. Siya, yung kapatid niya, pinsan niya, kami ni Pamela. Tapos lahat ng mga yon nagtulong-tulungan na lang din na
kasi sa Dubai, aminin naman natin, magiging tourist ka muna. Tapos magto-tourist visa ka muna. yun. Oo. Bago ka makahanap ng trabaho. Bihira. I mean, meron naman siguro makakahanap ng trabaho from the Philippines. Kung dito gagaling yung halimbawa, mga agency, ganon. Most of the Filipinos, kailangan nilang maging tourist visa muna doon. Tapos doon sila maghanap ng work. Sometimes mga 1 month, 2 months, or 3 months or mahigit pa bago ka makahanap talaga ng work. So, ganoon din ang ginawa mo. Oo. So, during that time, si Miss Erin, yung kumbaga, yung Si Miss Erin. yumakap sa inyo. Oo, yung pinsan niya, yung kapatid niya, sila yung tumutulong sa amin. Okay. Tapos ganun din yung ginagawa nila sa mga iba nila mga tinulungan din. Also very nice. So parang Diba? it's a chain reaction na Oo. tinulungan ka ni Miss Erin, so ikaw tumulong ka din sa iba. Diba? Okay. So, So, walang crab mentality pagdating sa ganon. yeah. Dapat. Oh, that's very good. Oo. And sa makatuwid, malaki ang utang na loob mo kay Erin. Oo naman. Ay, so pwede ka palang maningil. Nabayaran ko. Okay, nabayaran. Nasabi ko lang, ang ganda-ganda mo. Okay na yon. Yung ma-appreciate mo yung kanyang kung ano man talaga siya. Oo. Yun. Oh, so ayan ha, Yung talagang- nakikita nyo na po ang connection. And alam nyo, walang sugar coating tong usapan namin kasi this is what real friendship looks and sounds like, 'di ba? Totoo naman kasi talaga 'yon. Elementary pa lang, Oo. 'di ba? Magkaibigan na tayo. Oo. Pero Tapos yung high school tayo talaga nagka-connect. Yung talagang sabay tayo hindi kasi nung mag-lunch, elementary, hindi ka pa umaamin na bakla ganun. Kaya ka ka. na naman Hindi pa nga naman kasi totoo. pwede nung mga time na yun. Eh bakit ako kinder pa lang? Ewan ko sa'yo bakla ka. Hindi kasi yung tita niya principal ng Canosa. Oh, syempre 'di ba Catholic school. Pero anong year or grade ka na talagang sabi mo kahit principal si ate, talagang kailangan ilabas ko na yung pagiging bakla ko. Hindi na, siguro nagkatrabaho na ako noon. Uy, ano ka, Day? Hindi, alam na nila yun dati pa, pero hindi lang siya hindi lang kailangan sa conversation ng family. Hindi, kasi alam mo, elementary pa lang ako, alam ko ng bakla ka. Parang ikaw kasi na lang meron sa sarili mo tayong yung ano, nagsasabing hindi. May mga gaydar na tayo ng bata pa Hindi. lang. Alam mo, maghanap nga tayo ng picture niya nung bata siya. O, picture pa lang, baklang-bakla. Ayan, si Miss LJ, di ba? Ano? Gusto niyo siyang kilalanin. Ay, eto na. Very raw. Ay, Ito na ang maraming filters. What is your message sa friendship niyo ni LJ? Pinupuri ka niya kanya. Pinupuri ka niya. I wish you the best in life. Ito naman ang most memorable bonding niyo. Ni LJ. Sa Portugal. yung mga pagwawalwal na. Ay, sa Shangri-La. Saan Shangri-La? Sa Boracay. Sa Boracay. Uy! Tama na! Uy! Uy, ka pumunta dyan. Ngayon nalaman nyo na ang buhay, mga buhay nila. Sino sa kanilang dalawa ang mas maganda? Ilagay nyo sa comment section. Miss Erin, Miss LJ. Ayan, ilagay nyo sa comment section. Tanungin mo si Ange kung sino mas maganda dito sa dalawa. O yung nasagot na dati ni Anne. Kasi syempre bilang bakla, 'di ba? Yung ganun yan yung mga bakla may anuhan yan na team ganito, team ganyan. Si Miss LJ po. Bakit si Miss LJ? Bakit si Miss LJ? Mas proportion po yung... Ano daw? As proportion. Tanungin mo naman si Simon, yung kapatid ni Santi. Si Simon po ang bunsong kapatid ni Santi. Sino mas maganda? Ang hirap naman. Pares sila eh. Oh, Pero diba? pumili ka ng isa. Si Miss Erin, syempre. Diba? Bakit? Bakit? Hindi ko alam eh. Ayan, kakain na po kami ha. I'm sure nabusog na kayo sa usapan, hindi wala pang pagkain, but we'll show you the food pagdating. Anong inorder? Yung, Yun din yung Ay, sa- nasa menu. Mahing humina na eh.
ikaw, anong panlaban mo? Okay, ayan, tama-tama. May dumadating na yung ibang guests, so we'll wait for our food. Ito, this is the shrimp pomelo salad. It looks good. Ito is yung calamari nila. Masarap yung calamari nila kasi yung dip is pesto. Ang presyo naman po ng pagkain dito, reasonable kahit na wala kang ibang option na kakainan, di ba? So yun naman ang isang maganda dito sa resort na to. Kailangan mo magbaka. Ang sarap. And then I'll show you the lasagna and the pizza. Yun din yung kinain namin kagabi. Ang sarap din ng lasagna and pizza. Ikaw na, gusto pa pinagsisilbihan mo. Minsan lang naman ako maglambing sa'yo. We'll enjoy! Sarap to lasagna. Ito din ang kinain namin kagabi. Very meaty. And oily. Di ba may cheese pool? Oh. Good morning! I'm having my double espresso and look at this view. Diba? So against the light ako pero okay lang basta makita ninyo yung magandang view sa likod ko. So it's high tide ngayong umaga so it's perfect time for a swim. Magbe-breakfast muna kami. Ang in-order ko is the Filipino breakfast. Papakita ko yun sa inyo maya-maya. At cheers! Ang tapang nung kape. Ganito po yung gusto ko para gising na gising ka sa umaga. This is our classic Filipino breakfast. Tapa, tusino. This is chicken tusino. Pag talaga nakapakasyon ako, gusto ko kumakain ng mga tusino. Pag tusino kasi o yung egg, binabasag ko yung itlog. Tignan nyo. Babasagin ko siya papunta dun sa tusino. Sarap. Ang sarap. Tusino, malasadong itlog. Hindi ako naglalagay ng suka sa tusino. Konting sinangag. Ayan o, yung ganyan. Super good.
dito po sa Puerto Galera, napakaganda ng marine life. So ang pupuntahan natin ngayong umaga is the Coral Garden. Dito lang ho yun, tatawid lang tayo, sasakay tayo ng maliit na bangka and tatawid tayo doon. Nakikita nyo yung island na yon, may maliliit na bangka doon, nagsusnorkeling po sila. So ang rate karaniwan ranges from 700 to 1,000 pesos. Kasama na yung bangka and kasama na din yung snorkeling mga paraphernalia mo. Pero ako nagdala ko ng sarili ko. Makikita nyo, ang ganda ng tubig. Ang linis, ang linaw, and punong-puno ng mga corals. So tignan natin, nagdala ko ng waterproof camera, action camera para mapakita namin sa inyo kung ano yung nandoon sa ilalim. And syempre, as always, make sure na magpahid ka ng sunblock. Ayan, nakikita nyo yung mga puti-puting yan sa balat ko. Sunblock po yan dahil 3 layers ang pinahid kong sunblock. Okay, kasama natin si Kuya Darwin, ang ating guide. Anong mga makikita doon sa ilalim, Kuya? Dito po sa Puerto Galera po, makikita po natin dito sa yung tropical fishes po na talagang po demand po dito sa Puerto Galera. Tulad po ng mga damselfish, unicorn Damselfish. Opo, unicorn fish, Wow. parrot fish, Oh, ang dami palang mga isda. Turtles. Yes po. Pwede ho bang hulihin? Ay, bawal po sir tayo kasi pag hinuli po natin the next generation baka po tayo wala na po makita. Okay. Pagpunta nyo po sa Puerto Galera, baka magtaka po kayo, wala na po tayong isang makikita. Kaya po pinagbabawal po natin na magkaroon po ng Okay. So para po sa mga gustong bumisita sa Coral Garden, ano yung mga dapat na paghahanda ng mga gustong mag-snorkel doon? Ano yung mga dapat hindi gawin? Normally una po yung pagtapak po natin sa corals kasi ang corals po natin years bago pa magka-develop ulit po yun. Okay. Tapos po yun, iniwasan din po natin magkaroon po ng fish feeding kasi normally po, pag nagkaroon po ng fish feeding, wala na pong, hindi na po magiging, magiging maganda po yung ecosystem po. Ecosystem po ng underwater po natin. Okay. Kasi yung mga mga algae, numero 1 po yung kumakapit sa corals, yung po numero 1 po kinakain ng mga isda po ng natin. mga isda. Yes po. Okay. Pero itong suot po namin, okay na ho ito. Okay naman po. Sa ngayon po, okay. Okay, eto, alika dito. Eto po, si Yan Miss po ang mas Erin. maganda po yan. Yung Ay! perfect na perfect. Wow. Wow. Okay, so halika na doon, ha? Halika na.
So, ito raw po, tinatawag nilang mini Boracay dito sa Puerto Galera kasi tignan nyo yung kanyang sand. 'Di ba? Yung tubig is blue na blue, turquoise. Ibig sabihin, yung buhangin yan sa ilalim, pinong-pino. So, halika tatalon tayo dyan. Pwedeng tumalon dyan. O, tumalon na yung magaganda. Walang tatalon. Balik na po tayo sa... Walang maganda. O, talon na yung magaganda. O, sige, sabay. Hindi, bakit? Ganong kalalim ho ba ito? Ano lang po yan, half meter lang po yan. Hindi pwede mag-dive. Sige, si Miss Erin muna tatalon. Pakita mo yung pagtalon ni Miss Erin. Wow, wow! Ang ganda. Tatalon nga yung magaganda. Yung magkahagdan yung hindi maganda. Kaya nga, bumaba ka na sa hagdan. Ang ganda dito. 'Di ba? You get yung turquoise water, magandang snorkeling, and kung ano-ano pa. So, it's time for me to jump kasi tatalo ng magaganda. Charot. Etong nasa likod natin or nasa harap ni Miss Erin is the Puerto Galera mansion of the billionaire Willie Revillame. Tingnan ninyo, may helipad. And etong nasa likod natin, ayun yung kanyang yate na malaki, Goodwill. And siguro yung mga motorboats na yan, sa kanya din yan. And kung makikita nyo doon, meron siyang artificial na beach. Sana o manawagan ka. Nananawagan po kami kay Sir Willie Revillame. Bigyan mo kami ng jacket. Charot. Sana patulugin ka niya dyan sa isa sa mga rooms. Diba? Bongga, ano? And this property daw po, may access yan dun sa mainland. O, diba, hindi ako umitim. Pagka 3 layers ng sunblock ang pinahid mo, ang ganda po. Actually, enjoy na enjoy ko kasi it's very accessible. Ayan lang mismo sa tapat ng resort. Hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng malayo. Hindi naman mahal. And ang ganda ng makikita. Sabi ko mamayang hapon, baka pwede tayong bumalik dun sa mini Boracay. Kasi na-enjoy ko mag-swimming dun sa mini Boracay. Kaso lang, ngayong high tide, masyadong malakas yung current. Tinatangay ako papunta dun sa kabilang side. Must do when you're in Puerto Galera. Mag-snorkeling ka dito sa Coral Garden, visit mini Boracay. And mauuhaw ka, so we're here at the restaurant to order mango shake. Hindi ka pag scrub namin sa Miss Mary. Ay! Bakit naman? Ito maganda. Hindi na scrub sa doon. It's our last night in Puerto Galera and ito magdi-dinner galore kami. Ano yung mga in-order nyo? Oh wow, grilled liempo. Maganda yung baboy nila. Hindi mataba. And
Anyway, this is the nachos. Ang ganda, tita. Alam mo kung ano yung nagustuhan ko sa nachos dito? Hanggang ilalim, oh. Sa Mandarin daw. Di ba? This is sinuglaw. So, kinilaw with sinugba. So, tinanong ko kung anong fish ang gamit. And sabi ni Madam, they used tanige na bagong huli kaninang umaga. This looks good. And my favorite shrimp pomelo salad. Very fresh. Just like Miss LJ. Thank you. Hindi, fresh din si Miss Harry. Fresh din naman si Miss Ellie. Fresh na fresh yan. So, di ba sabi ko, yung sinuglaw, kumbaga yung isda, di ba, hinarvest nung umaga, sinuglaw na, that's Miss Ellie, Miss LJ. Nasuglaw na. Si Miss Ellie naman, fish fillet, finreezer na, binready na. Yun yung, ano nyo? Sige, sige. Ikaw naman, ano ka na? Tinapa ka na. Smoke. Pinausukan na yung isda. Ganito na kayo magbiruan, no? Kasi O yung mga siniseryoso dyan, yung biruan namin, problema nyo na yun. Basta kami, we're enjoying life. Diba? Yung iba kasi masyadong, hindi yung iba kasi masyadong pag nagbibiruan, na para bang sila hindi nakikipagbiruan sa mga kaibigan nila. Well kami, ganito talaga kami magbiruan, di ba Miss Erin? You're a fish fillet that has been frozen and then fried in a used oil. ano ba? I'm fresh. And si Miss Dayan, tinapa na binili and then ibinalik. You're the freshest. Oh, thank you. Ano kailangan mo? You're the freshest. Okay, so ikaw yung fresh, kinilaw. Tapos, Pero si Teresa talaga yung pinaka-fresh, raw. Yun ang sushi sa akin. Sashimi, gano'n. sashimi, airflown. Oo, Si Miss yung Teresa. fresh catch talaga siya, kakainin na agad, gano'n. Fresh na fresh talaga. Dinamay niyo yung wala dito. Pinuri. Pinupuri no. Di ba gano'n? Pinupuri namin kapag wala. Pero kapag naandito, saka kami nagbabastos. Nilalait namin. Hindi katulad nung iba na pagka wala, nilalait. Di ba? Eh, ba't kanina nung wala si Erin, kung ano sinasabi mo? Oo, kasi mangot eh. Eh, okay na siya. Bye! Today is May 21st and it's Bambi's birthday! 10 na si Bambi. Kaya nagbaon kami ng queso de bola cake for Bambi. Ayan, si Bambi kasi mahilig siya sa beach. Mahilig siya mag-swimming. Si Kiara naman gusto niya sa malalamig. Kaya nung birthday ni Kiara, nasa Baguio City tayo. O diba Bambi? O Bambi, eat your cake. Siyempre, special thanks to Mami Dayan for arranging everything, di ba? And for inviting us. Thank you po, Bambi. Thank you po, Mami Dayan and Bambi Okay for daw, bibigyan niyo si Bambi. having us. Bambi! Happy birthday! Bambi! Ay, susubuan daw eh. Happy birthday! Hoy, halika dito, Bambi! Dapat sasayawan mo sa Sasayawan mo dapat si Bambi. Happy birthday, Bambi! Woo!
Contest. Yun. Tatagalan. 1, 2, 3. Happy birthday, Bambi! Parang butik yun eh. I'm the winner! Okay, so we will share the cake. Kakainin yan. And then, yung go snorkeling again. And then mag-check out na tayo. Babalik na tayo sa Batangas Port. And then home sweet home. Kagaya ng lahat ng bakasyon natatapos. At tatanggalan. Pero yung kagandahan mo, never ending. Paganda ng paganda eh. Paganda ng Palambot ng palambot. Si Miss Air. Babaeng babae. So dito na ho nagwawakas ang ating Puerto Galera escapade na surprisingly, kasi first time natin, kaya surprising. Yeah. Napakaganda. Diba? Sobrang ganda. Babalikan. Babalikan kasi yung accessibility, affordability, the service dito sa resort. Pero kasi ang overall talaga, bukod dun sa maganda yung service dito sa resort, maganda rin yung surrounding. Diba? Madami kang pwedeng gawin. And yun talaga yung nature, no? Yung dagat. Pag dito ka naka-check-in sa Fridays, talagang nandito ka lang sa isla. If you want to go to mainland, kukuha ka pa ng speedboat. Pero ngayon, napakasaya ko kasi para ka na rin ano ba? Maganda yung view. Lumayo sa malayo dahil sa ganda ng nature dito, ng sand, ng tubig, ng mga corals, tapos yung rock formation. Yung service ko yun sa restaurant ni Madam Neil, ako talagang pang 5 star yung service niya. Yun ang talagang nagustuhan ko. Kasi wala naman talagang perfect service. We've had some issues about the food, about the, ano nga yun, nag-brown yung mga gano'n. Pero ang maganda dito sa resort na to, kapag ka nag-raise ka ng issue, nag-raise ka ng concern, meron agad silang resolution. Agad-agad. Oo. And dun sa pagkain, kapag ka ayaw mo ng matamis, gusto mo ng ganito, yung they're very flexible. Imo-modify nila. Imo-modify nila according to your taste. So yun ang nagustuhan namin dito. And according to them, next time, pwede ka magdala ng mga karne na gusto mong ipaluto, meron lang cooking. Diba? So maganda. Nagustuhan namin, kaya babalik kami. Okay? Nagpamassage. Nagpamassage pa kami. Magaling maganda yung kanilang massage. Diba hard ang pressure? Diba? And yung kanilang mga water activities, nagustuhan ka rin. Kaya ngayon pag Last hurrah. lalas Before pura we go. kami. Okay? And sila Bambi nagsuswimming sila dito. Basta maganda. We really enjoy this Puerto Galera Solong-solo natin today. trip. Solo namin. And although na-miss namin ngayon si Miss Teresa na busy sa tindahan. And si Miss Rosette na under the weather kaya hindi nakasama. But you'll be back soon next time. Say bye to the viewers. And this is Erica, my niece from Cleveland. Bye! And this is Miss LJ. Never mind. Never mind. And this is Miss Erin, the star of all stars, constellation of the universe. Other world stars of falling stars. Stars of falling stars. Hindi ka na, burahin na natin yung make-up mo sa snorkeling. Hindi na po ako magsasalita sa snorkeling. I will just show you more photos and videos.